Isang magandang Biyernes na hapon sa inyong lahat mga kapatid. August 10, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga gigug manamog mga OFW. Oo. Palakpakan natin mga OFW natin. Direct. Ayun. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At 1 million na. Oo nga, congratulations. Raffy Tulfo in action sa YouTube. Meron ka ng 1 million followers. Yes. Congrats. Congratulations. Thank you po. Thank you po sa mga followers namin sa YouTube. 1 million na po kami. At sa Facebook, hopefully by next month, magiging 5 million na tayo. Wow. And growing. Ano bang tawag doon pag naka-1 million ka na sa YouTube? YouTube. Hindi daw YouTube eh. Hindi YouTube ba? Oo daw. Sabi nila ang pag-pronounce, hindi YouTube, YouTube. Okay. YouTube? Whatever. YouTube ba? Oo. Sige, maki-YouTube Sabi nila, na lang. maki-YouTube na rin Sige. tayo. Kaya nga eh, para 1 million na kami sa YouTube. para hindi tayo ma-bash. Okay, sige. Na YouTube Salamat tayo ng po. YouTube. Salamat po talaga. Sobrang Thank thank you. Congrats, Idol ah. Congratulations sa ating lahat. Oo. At salamat po sa mga followers. Thank you po. Alright. Now, meron tayong bisita, Neil. Oo nga, kasi ito, yung napapakinggan yung extra, Yes. yung ating CBB, closing billboard ng Wanted sa Radyo. Ang kumanta po niyan, ang composer noon at ang nagbigay ng lyrics noon lahat ay si Yan. Rusty Luwayon. Pakita Ito po natin. yung composer. Mag-asawa yan? Si Rusty. Kasama niya rin yung kanyang partner na si Janine Baligod. At meron siyang kinompose bagong-bago. Yes. Especially for Idol. At ang title din nung song na yon, nung kinompose niya ay Idol din. Yun. Pwede ba natin sample? Direct? Yeah, yung kanta. Yan, gagawa tayo ng music video niya. O yun. Bubuhin natin. Ayan. Maganda, no? Oo. Maganda nga eh. Upbeat. Very upbeat. Yo. Idol, idol, Yan, oh. idol, 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 idol. Hey, Idol, isang lalaking pagdibanin ng masama, kaya saludo ako sa mga mabuti niyang gawa. Oo, mapagkawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo, basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto nyo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Raffy Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay, idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang, idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Kaya ang Pilipinas lalo pang yumabong, di kailangan na maging politiko para tumulong. ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Raffy Tulfo, kaya mga kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya Sir Raffy Tulfo, Ikaw ang idol ko. siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, You're my one Hey, and only hey. idol. Idol ko, idol ng mga Pilipino. ikaw ang idol, Sir Raffy Tulfo, kaya mga kababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Kaya Sir Raffy Tulfo, Ikaw ang idol ko. idol, 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 idol. Galing. Sobrang galing. Wow. Sobrang
galing, palakpak. Sobrang galing. Hindi lang pala sila mag-partner sa puso, mag-partner din sila sa pagkanta, pag-awit nung idol. Ang galing ng boses, yung combination. Thank you Sabi ko po. nga kanina sa kanila doon sa baba, nanindig yung balahibo ko, sobrang ganda yung boses, Yes. yung timing, lahat, lyrics, sobrang thank you po talaga. Ang akmang-akma sa'yo yan. Overnight lang nila ginawa to. Talaga? Anong inspirasyon ninyo pa? Kausapin natin sila, Sir, okay. Diba? Sabi mo sa akin kanina, overnight nyo lang, Overnight. ginawa nyo ng gabi, kinumagang, kinanta nyo Yung lang. record na po namin. Kaya po ngayon, hindi po namin medyo kabisado, pero sinubukan po namin. Kasi lagi po kami nagpupuyat idol ng mga kapapanood po ng mga video ng Wanted na ipinost po sa Sa mga Facebook Wanted in sa radyo action. po, yung nasa Facebook po. Minsan, tulala kami parehong mag-asawa, tapos Magkaiba po kami ng magkaibang video pala pinapanood namin, parehong Pero same lang po yung same na pinapanood. Wanted Pero, sa pero radyo sinong po. gumawa ng lyrics? Kayong pareho o isa Ako lang sa po, inyo? tapos Ikaw. papakanta ko po sa kanya. So ikaw yung gagawa ng lyrics, siya yung buboses. Opo. Sino yung nag-compose? Ako din po, sir. So sa kanya boses lang Opo. talaga. Maganda ang boses ni ma'am. Palakpakan natin direct. Thank you. Palakpakan natin. Yan. Okay ang tandem nyo namin. Perfect. At talagang composer kayong dalawa. May mga ginawa na kayong mga music. Opo, Meron marami. po. Ayun. Siyempre, i-advertise natin sila. Doon sa mga interesado na gusto magpagawa ng music sa inyo, gusto niyo magbigay ng number nyo at Ayun po, email? Opo. Sige po. Ayun po sa mga gusto pong mga aspiring singer, rapper, basta hilig nyo po ang pagkanta, kontakin nyo lang po ako. May recording studio po ako. Home recording lang po. Located at 187 Sunny Boy Street, Mandaluyong City. Number ko po 0923 494013. Okay, Yan po. pakiulit po. 0923-494013. Yan Okay. po. Meron po kayong email? Ayan po. Sige po. Pa-add lang po sa Facebook. Dagdag pong ano. Sige po, sige Ayan po. Banggitin nyo. Rusty Loayon po. Rusty M. Loayon. Yan po. Yun lang sa Opo, Facebook. pa-like na rin po pala nung page namin, MR Production. Ayan MR po. Production. Thank you po. Ayun. Napakaganda. In fact, gagawa po kami ng music video. Oh, at thank you gagamitin po. namin Thank yung boses ninyo, yung kantang yon para mabuo namin yung music video. Hopefully, in a couple of weeks, mapapanood nyo po yan sa YouTube. Sa YouTube! Sa YouTube ng Rafi Tulfo in Action. Okay. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you po. Thank Idol ko po kayo pagdating sa Thank you po, boses. idol. Pag-compose, kayo ang Thank you idol po. ko. Salamat po. Salamat Sir, po. ma'am. Salamat po, mga idol. At syempre, ikaw ang idol din. Palakpakan natin sila ulit one more Ng time. masa. Thank you. Thank you. Yan. Ayun. Okay. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Pero thank you din kasi 1 million followers pa rin. And subscribers ng Rafi Tulfo in Action. Sa YouTube. Sa YouTube channel ni Idol. Yung pala yung talagang Oo, pronunciation sabi dyan. nila o kaya di ka. Hindi, diba? kayo kasi mga millennials Mga kayo. millennials, oo. Ako medyo... Ako nga rin YouTube ako ng YouTube. YouTube ako ng eh. YouTube. YouTube pala. Pero YouTube daw. O di sige, YouTube. YouTube. Bakit pag yung sa mga nasa abroad, yung mga foreigner, YouTube ang sabi? Oo, pero YouTube daw nga daw talaga. YouTube. O sige, Sige. whatever. Kung anong gusto pagbigyan natin. Buti yung Facebook, hindi magiging Facebook. Kaya nga, depende na lang siguro kung anong gusto nyo i-pronounce. Saan kayo komportable. Ayun. Pero Ang importante, meron tayong 1 million followers. followers, kaya congrats, Idol. Congrats sa ating lahat. At trending, number 3, yung ating video sa YouTube Philippines. Ay, uy, congrats. Number 3. Galing. Yun. Sa lahat na yun, di ba? Sa lahat. Sa lahat YouTube na. Philippines, number 3 ngayon. Oo, number 3. Uy, congrats. And almost every week, nagtitrending ang isa sa mga videos natin. Kaya nga. Salamat po again, sobrang thank you. Thank you, Lord, and thank you, mga kapatid. Thank you din sa YouTube. Oo, Thank you. thank Okay, you. sige. Salamat po sa inyo. Okay, sige, umpisa na natin. Papasukin na yung ating unang complainant. Pero bago yan, meron lang palang announcement ang MX3. Meron silang MX3 Lantern Parole Contest. Sabi ito ni Ate Mirna, Lagaya yung kanilang advertising manager. Sa mga gusto pong sumali, meron po silang entry form sa MX3 website, www.mx3.ph. Maaari po kayong sumali hanggang August 31 na lang kasi at malalaki ang papremyo. Idol, kasi ang first prize ay trip for 2 sa Holy Land. Wow. Yung second prize, 300,000 pesos. Third prize is 200,000 pesos at meron ding mananalo ng at tatanggap ng 100,000 pesos. So Big time. sumali na kayo. MX3 Lantern Parole
Contest. Abagalante itong MX3 ah. Kaya nga, laki Okay, Holy premium Land. nila. Trip for two sa Holy Land. Sige. Okay, andito na po ngayon at ito ay continuation naman sa Itimbre. Maglola po sila. Okay. Andito po si Lilibeth Masangkay at saka si Ashley. Sino si Lilibeth? Si Lola Lilibeth Si Lola. at saka si Ashley. Hingi po sila ng tulong na makausap yung kanyang anak tungkol sa mga anak nito na pinaalagaan sa kanya dati. Okay, kanina kasi sa Itimbre, Nis, hindi masyado maganda yung linya ng telepono. Garbled. Sabi ko, akit dito. Pero, isi-shortcut ko yung hinaing ni Lola. Siya nag-aalaga sa dalawang apo niya. Ang tatay ng dalawang apo niya ay nasa abroad, OFW. Hindi na po sapat ang pinapadalang pera. Oo. At lately, hininto na talaga totally. 15,000 lamang a month. And then, dalawa ang inaalagaan niya. Isang 17 at isang 11. Kulang Okay. Ngayon, adding insult to injury, ika nga, ang gusto ngayon ng tatay na alisin kay Lola yung pag-aalaga sa mga apo at ilipat itong mga bata sa uncle na kapatid nitong si lalaki. Itong tatay niya na OFW. Meron kasing akusasyon itong si lalaki, si tatay, na walda si Lola. Parang ganun lumalabas dahil hindi raw sapat ang 15, dapat sapat yun. In fact, meron pa nga yung time na yung 7,000. On top of the 15,000 as allowance para sa mga bata, pangangailan mga bata, yung 7,000 na para pambayad sa mortgage, sa pag-ibig, loan, sa halip na ibayad ni Lola for 7 months, hindi na bayaran at ginagastos ni Lola. Oo. At on top of that, pat rin talaga, si Lola ay meron pa rin 3,000 allowance daw a month. So sana pupunta lahat yun. At after that, ibinenta na lang yung bahay na binayaran muna yung mortgage na hindi na bayar ni Lola. Oo. And binenta yung bahay at binigyan si Lola ng 110,000. Oh, At malaki. nasaan daw yun? At nagsalita pa raw si Lola na, bigyan mo ako ng pera, pagod na ako mag-alaga, at ayaw ko na. Okay? Doon nagtapos kanina yung usapin. Pero, yung mga bata, nakikiusap sana doon kay tatay, Jeremiah James, sa tatay nila, na kung pwede, wag na silang alisin kay Lola at wag na ilagay doon sa uncle. Okay. Sir James, magandang hapon. Hello, Sir James. Okay po. Okay, yan. Clear na. Sir James? Clear na po? Hello po. Yan, very Idol. clear na po. Kanina, hindi. Ayan po. Sa baba. So, Sorry naman po. ito, sir, yung anak mo, mas magandang mag-usap kayo nitong bata. Kasi kanina sa baba, may request yung bata at maluha-luha pa nga siya sa request niya. Sige, Ashley, kausapin mo ang tatay mo. Peng, Ate, alam mo naman na ayaw namin kila Uncle, di ba? Sinabi ko yun sa'yo. Nung una pumayag kami, tapos nung paalis ka na, hindi talaga namin kaya na mawalay kay mama. Pero hindi mo kami pinapakinggan. Yun lang naman yung gusto namin makasama si mama. Tapos, Mama is Lola. yes. Okay, sige po. Mama po kasi yung tawag sa kanya. Okay. Lakas mo ang boses mo para marinig ng tatay mo. Yun lang, Peng. Gusto lang namin ni Chloe na kasama si mama. Yun lang naman Sir? ayun po, di ba Ate AJ, may usapan tayo. Friday, Saturday, Sunday, nandun kayo sa lola mo. Nag-agree kayo, di ba? Saka alam niyo yung problema kung bakit hindi niyo nakasama si lola niyo. Alam niyo yung problema, di ba? Alam niyo yung punot dulo kung bakit tayo nagkaganito. Di ba? Kung hindi nagkaroon ng problema doon sa bahay, hindi tayo mapapalaya sa bahay at sama-sama pa rin kayo ng lola nyo, may sarili tayong bahay. Kasi si lola nyo may problema. Ngayon, sinolusyonan natin yung problema ng lola mo, which is yung gusto niya. Biro mo, binigyan natin siya ng 100,000 dahil yun ang gusto niya, mapag-isa. Nandiyan ka, narinig mo yung pinag-uusapan natin, nasa bahay tayo, nila Uncle Eboy mo. Binigay yung 100,000 sa kanya, which is, yun yung gusto niya. Ngayon, yung sa inyo, ginawa ko ng paraan para 1 taon lang, kasi kukuha tayo ng bahay na pag-usapan natin yan, di ba? Ngayon, kung ganyan na magiging problema, sana hindi tinanggap ng lola mo yung pera. At the same time, si Uncle Jomar mo nag-offer
Nasama-sama kayo doon sa bahay nila para hindi na mangupahan si lola mo. Pero anong ginawa ng lola mo? Nag-refuse siya. And at the same time, kung ano-ano pa pinagsasabi niya sa Uncle Jomar mo, na keso hindi maganda kasama sa bahay, kung ano man yung dahilan. Ate AJ, nagpunta kayo doon, hindi naman kayo inaapi. Meron kayong sariling kwarto. Ngayon, si Uncle Jomar mo ang nag-offer para hindi na tayo gumastos at para hindi ka na tumira sa ibang bahay. Kasi gusto mo mag-bed space, di ba? Gusto mo nga mawala sa lola mo eh. Di ba? Kasi naglayas ka nga dati, di ba? Dahil magka-problema kayo ng lola mo. Ngayon, inaayos natin yung problema. Okay kayo doon sa Uncle Jomar mo for 1 year. Nagkaroon tayo ng deal. Papasok ka dahil malapit yung school mo sa Uncle Jomar mo. Ngayon, 1 year lang, hindi mo ako pinabigyan. At the same time, hindi mo na ako nire-respeto. Ako yung may desisyon eh. Sana respetuhin nyo. May desisyon ako eh. Ako yung tatay nyo eh. Ngayon, kung hindi nyo re-respetuhin yung desisyon ko, paano tayo magkakasundo? Eh ako ang tatay nyo. Ako ang nagpo-provide ng mga baon nyo, pagkain nyo, lahat. Tapos ako pa ang masama ngayon? Bakit hindi mo patulpo yung nanay mo? Yung nanay mo ang hindi nagpapadala ng ayos. Ako, kumpleto padala ko sa iyo, Ate AJ. Alam mo yan. Ngayon, bakit ako? Bakit ako ang masama ngayon sa inyo? Dahil sa ano? Dahil sa inaapi ko ang lola mo? Hindi ko inapi ang lola mo. Binigay namin lahat sa kanya. Ni Uncle Eboy mo, si Uncle Joma mo, nag-offer para magkaayos-ayos lahat. Huwag na siya mangupahan, doon na lang siya tumira para sama-sama kayo as family. Sama-sama siya ng pamangkin niya, may anak din si Uncle Jomar mo, isang lalaki, isang babae. Alam mo yan, Ate AJ. Pero anong gusto ng lola mo? Gusto niya gumastos. Eh ngayon niya, hindi ko alam kung sa kayo nakatira eh. Si Chloe, tinatanong ko sa nag-aaral, hindi sinasabi sa akin. Anong klase kayong mga anak? Ngayon ikaw, nag-drop out ka sa school kasi gusto mo. Hindi sa wala kang baon. May pera ka, Ate AJ, bago ako umalis, may pera ka. Nag-drop out ka sa school. Ngayon, nagtatrabaho ka. Diba? Gusto nyo lahat yung nasunod eh. Wala na nga ako magawa sa inyo eh. Ngayon, ang tanging inihiling ko lang, sumunod kayo sa akin for 1 year, pero binaliwala nyo. Ngayon, kung gaano mo ako sagutin sa mga message mo sa messenger. Ate AJ, binigay ko sa iyo lahat. Okay? Pinagbigyan kita kung anong gusto mo. Kahit palpak ka sa school, kahit naglayas ka dati, meron kang 3 back subject. Hindi kita pinipressure kung ano man yung problema mo. Okay, so Pero sandali bakit po, ganun? makasingit. So, Lola, kanina, buti na lang naging klaro na itong signal dito. Kamping-kampi ako sa iyo at dito sa mga bata, pero nagsalita na itong si Sir James. Kanina, hindi ko nagustuhan yung mga sinabi nyo against him. Meaning, kumampi ako sa inyo dahil lumilitaw na pabaya siya. Ikaw ata, Lola, ang pabaya. Bakit napariwara yung mga bata nung nasa pangalaga mo? Ay, hindi po. Naglayas pa itong bata. Hindi po. siya- Naglayas po yan kasi hindi po nila gusto yung mga nangyayari sa bahay nila. Sila na lang po yan ha. Sila po yan. Naglayas po sa bahay ni Lola o sa bahay nung uncle? Ikaw naman. Bahay ko po. May bahay po kami dati, Idol. Opo. 4 years ko na palang binabayaran. Ngayon, nagkaroon ng problema dahil hindi na binabayad nung Ni Lola. mama ko yung upa ng bahay. For 7 months. Ngayon, ang nakaalam na lang po, yung kapatid ko, kasi siya po ang may-ari ng Pag-ibig sa pangalan po niya. Ngayon, nag-message po yung Pag-ibig sa kanya na ganito po, na may problema na pala for 7 months. Sama-sama po sila dyan. Ako po, pampante na nagpapadala po ako. Ngayon, may nanay po din yan. May nagpapadala din po ng, ewan ko po, kung 5,000 a month. So roughly, Idol, 20,000 yung natatanggap nila. 20,000 a month. 20,000 a month. Okay. Tapos, ang nangyayari po, parang ang pinalalabas po nila, ako po yung masama. Ngayon po, yung 1 buwan lang po ako hindi nagpadala, Idol. Opo, sir. Kasi po, tinuruan ko po sila ng leksyon. Kasi po may usapan po kami, Idol eh. Tatay po ako eh. So dapat po, silang sumunod po sa akin. I agree. Kasi po, wala naman po akong ginagawang masama. Nilagay ko po sila sa maayos. Yung kuya ko po, maayos po kami nag-usap. Okay po sa kanya. Nakapamili na po ako ng grocery, baon ng mga bata, pang-eskwela ng mga bata, pati po uniform, pati nga po yung birth certificate ng bata inayos na po para mag-aral doon, malapit sa school malapit doon sa bahay ng kapatid ko. Ngayon na nangyari po, binigyan nila ako ng problema. Kinuha ng mama ko yung bunso ko at sabi sa kuya ko, ibabalik ko bago magpasukan. Ngayon ang nangyari, hindi na po nakabalik. Ngayon Okay. kapatid ko, nag-alala na kasi
Jay, ano to? Ano tong nangyayari? Bakit hindi na binabalik ni Mama? Okay, may usapan okay. tayo, So, maayos sir, na usapan. makasingit na ako dyan. Kasi Okay po. sabi po nitong anak nyo, ang komportable raw po sila sa pamamahay ng iyong kapatid, ng uncle nila. Opo, andun Okay. na po tayo. Diba? Kaya sabi ko sa iyo kanina sa baba, kung uneasy sila, hindi nila gusto yung tinitirhan nila at komportable sa kanilang lola, ba't hindi natin pagbigyan doon sa lola? Kasi baka balang araw, yun ang magiging mitsa ng paglalayas nito for the second time. Dahil nga, Opo. pipilitin mong tumira doon sa uncle na hindi siya komportable for whatever reason. Samantalang Opo. kay lola, komportable siya. Diba? So, pagbigyan sana natin kay lola. Kaya lang, may sinasabi ka naman, pag kay lola pala, very kampante at hindi masyado natitingnan, monitor, yun ang dahilan kung ba't naglayas ng una. At nagbibigay ka naman pala ng sapat na pera, 15 plus yung sa dating sa nanay nila, nagbibigay din 5, Nanay so 20. Okay, so lola, 20,000 pala. So dalawang bata at public school naman palang pinapasukan. Tapos meron pa palang binibigyan ng 7,000. So 27,000 in all kung tutuusin. Ano po? So, saan po napunta yung 27,000? Idol, ikat lang kita ha. Idol, may allowance po yung mama ko sa akin na 3,000. May allowance pa rin po yan doon sa kapatid kong bunso na 2,500. So wala na po siyang iintindihin, So Idol. 5, so 5,000. So kung Opo, hindi ko na po alam talaga kung ano po yung gagawin. Kasi lahat naman po ng gusto ng mama namin, Idol, hindi ko pinabayaan ng nanay ko. Naghiwalay sila ng tatay ko. Sa akin na po siya tumira. Wala pong sumusuporta po dyan. Ako lang po. Sandali po, matanong ko, Nay, ba't ho kayo naghiwalay ni tatay? Meron siyang babae. Okay. Meron siyang Sir, kasi ang sinasabi ni Lola, ng nanay mo, wala ho siyang bisyo. So, yung mga pera pong ibinibigay nyo, granting na talagang para sa inyo ay sobra-sobra na yon. Pero napupunta naman po sa mga anak nyo. Dahil wala ho siyang bisyo, hindi ho siya nagsusugal, hindi siya umiinom, hindi siya nanigarilyo, hindi siya nag-drugs. Wala ho talaga totally. Yan nga po ang nakapagtaka eh. Tapos wala po silang grocery. Yung mga anak ko tatawag sa akin, tatawagan ko, anong ulam nyo? Ganito, ano saan ang grocery nyo? Wala po. O, asan ang pera? Hindi ko po alam kay Lola. Pero sinasabi po nila kanina, alam nila na kulang yung 15,000. Oh, Kung alam nila kulang yung 15,000, sana alam din po nila kung saan napupunta yung pera. Lola, bakit Kasi- hindi mo nabibigyan ng grocery? Hindi po, ang siste doon sa mother niya, hindi po consistent ang padala kasi may ibang pamilya. Kagaya po nung naglaya siya ng September. September, o ikaw magkwento. Eh di sana sila yung ipatulpo mo, Mama. Kasi Hindi, sila teka nagpapadala muna ng Jay, ayos eh. sandali. Bakit ako yung nandito? Haya, kasi nung ang mother niya is hindi consistent. So, hindi, ang gusto kasing mangyari ni Jay, ipuwersahin ko yung nanay. Sabi ko, Jay, hindi ko naman pwedeng persahin yan. Hindi kaya ikaw ang magpuwersa dahil ang obligasyon ko lang ay ang mag-alaga. Hindi ko Nay, pwede obligasyon. natin porsahin yung nanay nila. Oo. Lola, pwede Ayan natin po. porsahin. Ayan po. Oo. Ngayon, sagot na ang tanong mo, Mama. Di, Sagot na pero ang tanong sinabi ko mo. po dati po pinaglaban ko sila. Sandali po. Lola, nasaan po yung nanay nila? Nasa Kuwait Nasa din po. Kuwait din po. O di, kung magbibigay si tatay ng 15 at si nanay ng 15-30, sa tingin mo, Lola, sapat na yon. Sapat na yun. Kaya lang O po, di, tawagan natin. May number ho kayo ng nanay? hindi ko alam. Wala. Kayo, Sir Jeremiah, may number kayo ng nanay? Wala po. Wala po, wala. Hindi ko na po kinakontak yung nanay ko. So, nanay Okay. niyan. Kasi po, Si, mas matigas pa siya sa na lang ang po ang nanay po magsalita. niyan. Ikaw kasi 5,000 ikaw lang yung po umalis. pinapadala since nung umalis yan. Okay. Kasi pwede natin obligahin, Lola, no, Opo, na yung nanay nila Nanay. magpadala din ng ganong amount. So, kung 15 galing kay James, 15 sa nanay, 30,000, I think that's more oo than enough. nga po. Sapat Tol na na po tol na yan. po yan, idol. Opo. Kasi Diba? nung umalis po siya sa amin ng September, lahat po ng padala ng mama niya, nasa kanya na po yun. Okay. May communication ka pa sa mama mo? Meron po. O, kontakin mo yung mama mo, kunin mo yung details, ibigay mo sa amin para obligahin namin yung mama mo naman ang magpadala ng consistent na maganda-ganda namang sustento. Kasi sa ngayon, si papa mo pala consistent 15,000, itong isa naman 5,000 lang, kulang nga naman kung tutuusin. Kung minsan wala pa sa, di ba? Hindi pa regular. Pwede po bang ipaliwanag yung tungkol sa bahay? Sinabi niyo na po kanina sa baba, di ba, yung 7,000 Opo. na pang loan sana, I mean pang bayad sa mortgage, na i-gastos nyo para sa mga groceries at pangailan ng mga bata dahil hindi sapat yung 15,000. Yun. So, Sir James,
baka naman talagang itong si nanay mo sobra-sobrang pagmamahal sa mga anak mo at ini-spoil niya sa pagmamahal at nabibigay yung lahat ng mga gusto nila. Kaya doon napupunta yung mga pera. Kasi wala naman bisyo si Lola. Sir, buti sana kung ito'y nagmamadyong, kung ito'y nagtotong itch, yun, meron kang dahilan para sumbatan siya. Pero kung wala akong bisyo itong tao, sa nakikita ko, pagmamahal lang po talaga sa iyong mga anak. Idol, nandito naman tayo. Mama, ikaw na ang magsabi. Ano Kaya po? ka nagkakaganyan kasi marami kang utang. Madami kang lending. Kaya ang nangyayari, yung padala ko, na ibabayad mo sa lending, may tindahan tayo, mama. Ano nangyari? Kasi po, yung kuya Hindi niya, na ano. isa din po Ayan sa po. dahilan yung kuya niya kasi nung nawala ng trabaho, bali sa amin sila lumalapit. Isa din yun. Oh my Isa, God. di ko naman inano, kaya lang, isa din siya sa dahilan na hindi ko naman pwedeng matanggihan kahit ang Oh my mga God. So apo ko, ako ngayon isa yung din gipit. siya na Ako po yung weakness nagigipit. na, isa Okay, din, so Lola, nakuha ko na. Nakuha ko na ngayon. Kanina talagang Meron misteryo po sa akin. tinutulungan. So, yes. Unfair po para naman kay James po. na yung mga ibang anak mo na nagka-problema, nalubog ka sa utang dahil sa kanila, ikakarga mo ngayon responsibilidad dito kay James. That's not fair. Hindi Kung po, para hindi kay po. James, kung para sa mga anak ni James, para sa mga anak ni James lang. So kung meron kang mga utang, nalubog ka sa utang noon dahil doon sa mga iba mong anak, let them solve their problems. Not James solving the problems, solving their problems for them. Wag ho ganun. Di ba, Lola? kahit Yun na po siguro ang dahilan. So, nalubog ka sa lending, ang dami mo utang left and right dahil nga doon sa problema sa mga iba mong anak. Di ba? Yun na yun. Idol, hindi ko pinabayaan yung mama ko kahit marami siyang utang. Meron po yan na one time, binayaran ko po yung utang niya, worth 50,000 po. Hindi ko po alam kung anong nangyari, worth 50,000. Sabi ko, last na po yan, mama. Pag ngulit ka pa, magkakaproblema tayo. Ngayon, ang nangyari po, wala pa pong isang linggo, meron na naman pong another 50,000, pinabarangay po siya. Kung Hindi po pa siya po. magbabayad, kukulong po siya. 50,000 po, tapos another 50,000, 100,000. Ano pong nangyari? hindi pa po Idol. 15,000 ang padala niya nung 12 lang. No, Lola, ang sinasabi niya, meron ka raw utang na binigyan ka raw niya ng 50,000 kasi nga pinabarangay ka. Ipakukulong ka na. Hindi po 50 yun. Tapos one week lang po, meron na naman po. Hindi po Ayan po si 50. Ate AJ po ang nagme-message sa akin, yung anak ko po. Ang sabi pa, ano papa, papabayaan mo si mama makulong dahil sa utang? Hindi Sabi ko, po yan kapapadala ko totoo. lang ng 50,000. O anong gagawin na? Ano ba Tataya yung ko dito ng nangyari? pera. Lola, 50,000 po. saan napunta po yung Idol. 50,000? Hindi po yan kasi ang padala po niya nung Lola, regardless, sige, sabihin natin hindi 50,000. 12 pa ang padala niya nun. Hindi, pa, yung meron kang utang sa barangay na pinabarangay ka na 50,000. Ano pong nangyari doon? hindi po yun natuloy. Kasi po, yung una niyang padala na ang pinapadala pa lang niya sa amin is Sandali lang po. Siya 12,000. nagpadala ka ng Dali 50. lang po. Nagpadala ka ng 12 pa 50. po. Hindi pa po. Nagpadala 15. po ako ng 50,000. Wala pa po kaming bahay 50,000 noon. Hindi pa po pag-ibig. No, Lola, 50,000 po yung pinadala ko. pinadala ka ng 50,000. Tapos Ano hindi- pong nangyari? tapos- Hindi po, Yan, hindi po tapos natuloy sabihin yung nila, hindi na 50,000 na binayad? yan. Ha? Hindi po natuloy yung 50,000 na yan. Nung time na meron akong Nagpadala utang, ako po, 12,000 pa po ang ako. padala niya sa amin. Diyos ko, Lord, Tapos, ako pa ang sinungaling. Lola, Wala Lola, pa pong Lola, pag-ibig Lola, noon at Lola, time. Lola, alam niya kung magkano pinadala niya. Okay? Nagpadala siya ng 50. Pakisagot lang, ano nangyari po dun sa 50? Pinambabayad po namin ng utang yon kasi po, ang Okay. padala pa niya noon Okay, is okay, 12. Lola. Lord. Okay lang, Lola. Sige po. So, Go, Lord. so kanina kasi, Lola, nagsisinungaling ka, masama magsinungaling. Hindi po. Lola, masama magsinungaling, Lola. Hindi maganda. Okay, pinadala ka ng 50, inamin mo na ngayon. Opo. Kaya lang pinabayad mo sa utang. Opo. Okay, kasi kanina sabi mo 12 lang. Po. Tapos ngayon, after 1 week, may panibago naman ng utang. Hindi po. After 1 week, ano po nangyari Yan- sa Jeremiah? Sir James? Hindi ko po alam. Yung tanongin niyo po yung anak ko. Siya po mapapuntunay. Kasi siya po ang kahit namumiyasa sa akin. siya na lang po. Nag-away na kami ng panganay ko. Kasi 50,000 tapos 1 week hihingi ka na naman ng 50,000. Ay, Hindi. Diyos ko Lord. Baka siguro hindi na ako kumain dito. Magnanakaw na lang ako ng pera dito. Para lang po ipadala sa kanila. Ako. Tapos, Idol, sandali. hindi ko sila pinabayaan, Pwede- Idol. Opo. Kahit tanungin niyo po lahat ng tao dito sa Kuwait or diyan, kung saan mang lupalop, consistent po ako magpadala. Hindi ko po pinabayaan na. Kung pinabayaan ko po yan, pinalayas ko na po siya. Dahil may mga kapatid din po siya. May mga kapatid po ako. Ngayon, yung kung magpo-focus lang po ako sa anak ko, sa anak ko lang po ako magpo-focus. Idol, pag humingi sila, pa-birthday nila, pa-Pasko, wala po akong sablay yan. Lahat po ibibigay.
Kasi kaya nga po ako nandito, Idol, di ba? Kaya tayo nagkatrabaho sa abroad para makapag-provide sa mga pamilya natin. Correct. Nagpo-provide ako, Idol, lahat yan, alam nila yan. Yung anak ko, alam niya yan. Pinagbibigyan ko sila kung ano yung gusto nila, kung ano yung hiling nila, birthday, pamasko. Hindi ko po inaistorbo yung other side, which is yung nanay nila. Ngayon, sila rin po nagsasabi, hindi nagpapadala. So, anong gagawin ko? Okay, sandali po. Yung Sir, nanay ko sir. Okay Lola, din po ba ako? sandali, Lola, matanong ko lang. Meron ding 110,000 na, sandali, nung binenta po yung bahay sa Pag-ibig, Opo. Okay, pero, yung 110,000 binigyan ka. Oo. Anong ginawa nyo sa 110,000? kasi po, ang gusto, Sinabi sa baba kanina di ba? Oo. Nung ibinenta yung bahay na lang kasi nga hindi na nababayaran ni Lola. So ang ginawa ni James, binayaran yung 7 months na 7,000 a month na matawag nating dispalco na lang kasi hindi na ibayad eh. Opo. Sabi ni Lola, kinarga niya dun sa allowance ng mga bata. So binenta yon. Tapos nung mabenta, may proceeds, yung part of the proceeds worth 110,000 binigay kay Lola. Anong ginawa mo doon sa 110,000? Kasi po, ang gusto niya, Lola, anong ginawa mo sa 110,000? binayad po namin dito sa bago namin tinirahan. Kasi ang gusto ni Jeremiah, doon kami magsama, doon ako titira, doon sa anak kong panganay, na paglalagakan sa kanila. Sabi ko, hindi naman pwede. Kasi maliit lang yung bahay doon. Sabi ko, gusto ko, maiba naman, ibang buhay. So ginamit niyo po sa pag-upa? Oo, binayaran namin yung tinirahan namin ng ilang months. Ah. Kasi ipapasok namin pa sa Pag-ibig yun. Ngayon, under proseso sa Pag-ibig yung bahay na tinirahan namin. Okay. So, ganito na lang po. Ang nakikita ko, masusolve tong problemang ito. Lola, tama nga naman si Sir James bilang tatay. He calls the shot, meaning siya po ang magde-decide Opo. kung saan niya ilalagay yung mga bata. Opo. Okay lang po sa akin. Kung ayaw Sila niya na po sa inyo, yung mga anak niya at ilalagay niya po doon sa mga uncle, itong mga bata, kahit nasabihin to ng mga bata na hindi sila komportable doon, wala naman pala, hindi naman kayo minumolestya doon, hindi kayo inaabuso, hindi kayo minumura, hindi kayo pinapalo, then magtiis kayo. Magtiis kayo. I mean, maliban na lang kung minumolestya kayo doon, inaapi kayo doon, sinasaktan, wala no. Then magtiis kayo. Lumipat na lang kayo doon sa uncle ninyo para matapos ng problema at full support naman pala yung tatay ninyo, and then tatawagan din namin yung nanay ninyo, Ashley, para maging consistent sa pag-support. Kasi habang nandiyan kay Lola, mag-aaway lang tong si Lola at Yun nga. saka yung tatay nyo. Totoo yan. Pero paano naman po kay Lola pag wala na yung mga bata, so wala na kayo matatanggap na suporta? Nasa kanila po, kung bibigyan pa nila ako, okay lang po, kung saan nila gusto. Yun ang akin lang po, yung concern ako sa kanila. Okay. Ang ayaw ko lang yung magrebelde sila. Pero saan ka titira, Lola? Pag Di, ganun ba? doon po sa binayaran kong bahay ngayon. Okay. So, Sir James, gusto mo na ilipat tong mga anak mo doon sa kapatid mo, sa uncle nila? Sir James? Sabi ko po sa mama ko, kung pagod ka na, yung mga bata, dalhin mo muna sa nanay nila para hindi ka na maperwisyo. Yung nanay po nila, may sarili rin pong bahay. Nasa Cavite lang din po. Sabi ko sa kanya, dalhin mo na doon para wala maging problema. Suporta pa rin ako. Tapos, kung wala mga bata sa lola, sa mama ko, idol, may suporta po yan. Alam niya po yun. Wala May ko. suporta po siya. May matatanggap pa rin siya. Ang problema po, nasa kanya po yung 100,000 idol eh. Hindi, Ano sir, pinangbayad na lang po doon sa bagong tinitirhan nila, yung 100,000. Tinan mo, idol, meron pala silang babayaran na nasa Pag-ibig daw, idol. Hindi nila pinapaalam sa akin. So ngayon, ang nangyayari, labo-labo. Idol, pati nga po yung bunso kong anak, hindi ko alam kung saan nag-aaral eh. Dahil sinasabi ng bunso kong anak, Pinaalam hindi ko sasabihin sa'yo kung saan ako Ayaw nag-aaral naman kasi hindi pumunta ka naman doon. nagpapadala. 11 years old, idol, magsasalita nung ganun. Tatay ako. Ano mararamdaman ko, idol? Okay. Ano yun? Bakit ganun? So sa mo gustong tumira po itong mga anak ninyo, sir? Yung dapat naman po talaga doon sa custody ng kuya ko. Ngayon, kakausapin ko ulit yung kuya ko kung open pa sa kanya. Kasi po, sobrang napahiya yung kuya ko sa nangyayari. Tapos, sumama rin ang loob niya dahil bakit ganun? Bakit ganun ang tingin nila sa akin? Bakit ako sinisiraan ng sarili kong magulang sa mga apo niya, sa mga pamangkin ko? Wala naman akong ginagawang masama. Ay, yung mga Kawawa naman yung... yung nanay ba ng mga bata andito sa Pilipinas? Kuwait. Wala po, nasa Kuwait po. Ah, May okay. pamilya na pong iba. Okay. May pamilya pong iba, pero pwede rin po mapunta sa kanila yung mga bata. Ang problema rin po, ayaw niyang ibigay, tapos yung mga bata, may dahilan din na ayaw nila doon sa nanay nila. Ngayon po, ang dami pong option, idol, na Ano binigay ba ko yun? sa kanila.
Ang problema po, Ayaw nyo ba doon? sila po yung hindi gumagawa ng aksyon. Okay. So sir, ayaw niyo na po na yung mga anak niyo ay titira dito kay Lola sa nanay ninyo? Ayaw niyo na? Kasi po, ang nangyari po, choice niya po yan. Kanino Okay, ba? sir. Bago tayo mabusan ng oras, sir, mag-news break na tayo. Sige po. So, Opo. gusto nyo na pong ilipat itong mga anak nyo sa kapatid nyo? Opo. Okay. Idol. Sige po. Ganun na lang po siguro, Lola. Lipat na lang itong mga bata doon para matapos ng gulo, doon sa uncle nila. Total, hindi naman sila inapi doon, hindi sila sinasaktan, hindi sila minumolestya. Sinabi ko nga po sa kanila. Itong mga bata, magtitiis to sila. O sila po. Sige, that's part of the training of Opo. growing up. Kasi kung lahat ng ibibigay sa kanila, spoiled silang nasusunod. Hindi dapat all the time yung mga bata nasusunod. Dahil pag lumaki ito, magkakaroon ng mga sungay ito. Meron na po yan, Idol. Meron na po. Diyos ko po, hindi ko na po alam kung ano po nangyari sa mga anak ko. Siguro, sanila po sir. Siguro nakikita ko na ba't gusto nila sa iyo dahil ikaw napakaluwang mo. Hindi mo na monitor Lola, kaya nawawalan sila ng disiplina. Whereas doon sa uncle, siguro mahigpit yung uncle na monitor sila, ayaw nila yung ganon. So, sige po sir, doon na lang po muna sa kapatid mo, itong mga bata, pero paano naman po si nanay? Yun ang po ang last tanong. May pera po siya eh. Ang usapan po namin, pag naubos yung pera mo, sige, may suporta pa rin kami sa'yo. Kaming dalawa ng kapatid ko na nandiyan sa Pilipinas, si Bunso. Okay. Good. Pero ang problema po, ayaw niya po sumunod sa usapan po eh. Magsalita. Parang gusto niya lahat ng pera mapunta po sa kanya eh. Yung anak ko nga po, Ashley, sasabihin ko sa'yo, Ashley, di ba naman sabi ko sa'yo, mag-18 ka. Gawin mo lang ang gusto mo. Di ba yan ang usapan natin? Hindi mo ako kausapin, hindi mo ako i-text, hindi mo ako tawagan. Magkakaroon ka ng sarili mong bank account. Ipapadala kita. Gawin mo kung anong gusto mo. Kasi, hindi naman kita kaya pigilan dahil nasa malayo ako eh. May sama ka ng loob sa akin, o di ko na maalis yun. Kung may pagkukulang ako sa'yo, kung yun ang tingin mo, di ba 1 taon lang inihiling ko sa inyo? Pero ang nangyari, wala pang 1 linggo, parang tinraidor nyo na ako eh. Inantay nyo ako makalis para hindi ako makaporma. So anong gagawin ko sa Kuwait? Magwawala ako, uuwi ulit ako ng Pilipinas para ayusin yung problema? Inaayos natin yung problema eh. Para lahat kayo maayos. Hindi ko kayo binapabayaan. Nilagay ko kayo sa ayos. Uncle Jomar nyo, bago ko kayo ilagay doon, nag-usap-usap tayo kaharap Uncle Jomar mo. Sinabi ko sa Uncle Jomar mo, Kuya, ano yung mga ground rules mo kasi bahay mo to. Simple lang sinabi ng Uncle Jomar mo, umuwi ng tamang oras, walang problema. Yun lang. Gusto mo So, magsalita? siyempre babae kayo. Uuwi ka pagtapos mo sa school o meron kang 2 hours, 9 o'clock ng gabi, kailangan lahat nasa bahay na. May Okay. sarili So kayong kwarto. sir, ganito gawin natin, sir. Okay, naulit-ulit na yung misaling kwarto. Totoo naman talaga yun, nasabi niya kanina. Idadaan natin ito sa MSWD para gumawa po ng assessment dahil po sila minor. And then sasabihin natin po yung sitwasyon tungkol sa pera and then tungkol doon sa disiplina na ang gusto mo ay doon po sa kapatid and stuff like that. So, sa Monday, sir, mag-appointment kami sa MSWD kasama po itong mga bata. Ano po? Sige po, sir. at sa Salamat kapatid po. niyo. Okay? Sige po. Ganun Thank you lang po. po. Salamat Salamat po, po. Sir James. Magandang hapon po. Okay po. Thank you po, Idol. Lola, sa Monday, pupunta tayo sa MSWD. Kasama itong mga bata, kasama yung uncle, kasama ka, ito pag-uusapan, gagawa ng assessment yung MSWD kung saan talaga karapat-dapat ang bata. Pero meron i-consider din doon yung mga pangyari na ito'y umalis sa poder nyo, na sinasabi nyo kulang ang pera, pero maraming perang pinapadala sa'yo. So, i-consider din yan. Sila ang gagawa ng evaluation. Okay? Tsaka marami din po akong Okay. papaliwanag. Kahit yung sila magkapatid. Sige po, Lola. Pero sa nakikita ko po, Lola, itong si James, may karapatan naman din siguro siya bilang tatay mag-decide kung ano yung ikabubuti ng kanyang anak. At hindi naman siya naging pabaya. Nagpapadala pala siya consistently. Tapos, merong perang pinapadala siya 50,000, 100,000. Malabo. Lola, inamin mo na kanina, Opo. pinadala ka ng 50. Ang Opo. una, ayaw mo aminin. Tapos ngayon, aminin mo na Hindi. bandang huli. So, hindi ko alam, Lola, kung saan napupunta yung pera. Pero sabi mo, sa mga utang, Lola, pasensya na. At Apo, okay lang. kung yung pong nagkautang kayo dahil sa mga iba mong kapatid, it's not fair Hindi, na ang magbabayad, sa mga anak pala, sa mga ibang anak mo, it is not fair na si James ang magbabayad. Maliban na lang kung yun ay kagustuhan niya. Maliban na kung sinabi niya, sige Nay, bayaran mo yung mga utang ng mga kapatid ko, ito. Pero kung wala siyang instruction na ganun, don't do that. Masama ho yun. Kumbaga mawalan ng trust and confidence sa inyo. Ito yung nangyari ngayon, nagkaaway na kayo.
So pag meron pera para sa mga anak niya, para sa mga anak niya, huwag mo ikarga doon sa mga utang ng mga iba mong anak. Ano po? Okay? Sige. Salamat po, Lola. Monday po, punta tayo sa MSWD. Sige po. Salamat po, Lola. Ashley, salamat sa iyo, ha? Magandang hapon sa iyo. Thank you. Okay, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, meron pong paalala sa inyo ang BDO, mga hakbang kontra phishing. Kung ayaw ninyong manakawan o mawala ng pera ang inyong mga savings account, maging alerto sa phishing. Kwento ng BDO Unibank, marami na ngayong uri ng scam ang umiikot sa pamamagitan ng email upang linlangin ng mga bank clients na ibigay ang kanilang internet banking ID, password, bank account number, credit card number at iba pang confidential information. Ang scam na ito ang tinatawag na phishing. Kabilang sa mga tips na ibinahagi ng BDO upang hindi maging biktima ng phishing ay ang mga sumusunod. Una, ang BDO po ay hindi kailanman kukontak sa mga kliyente nito sa pamamagitan ng tawag, text, email o social media upang magtanong ng mga sensitibong account information tulad ng internet banking username, password o one-time PIN. Pangalawa, ang BDO ay hindi kailanman hihilingin sa mga kliyente nito na palitan ang kanilang password sa pamamagitan ng email request. Ang pagpapalit ng internet banking password ay dapat ginagawa lang matapos makapag-login na ang kliyente sa secure na BDO online banking sites. Huwag na huwag kailanman sasagot sa email na humihiling na baguhin ang kanilang password. Pangatlo, mag-ingat sa mga URL redirects na nais iligaw ang mga kliyente sa ibang website na may kaparehang design ng bangko. Pang-apat, huwag mag-click sa mga link na nakapaloob sa mga nasabing email. Mas mabuti pa na i-type na lang ang website address sa address bar ng browser upang makapunta sa nais puntahan na website. Panglima, kung may suspetsya ang kliyente na ang email na natanggap nila ay isang phishing attempt, marapat na ipagbigay alam agad ito sa BDO at i-forward ang nasabing email sa reportphishing@bdo.com.ph. Kapag sa palagay ng kliyente ay sumagot sila sa isang kahina-hinalang email, marapat na baguhin agad nila ang kanilang password matapos makapag-login sa BDO Personal Online Banking. Yan po ang paalala sa inyo mula pa rin po sa BDO. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nagkakaritang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa tagla nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng CDO Carnan Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Kumeya 3Q, siguradong quality, quantity at quick cook, masarap talaga. At ng Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, at ng Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At stressed ka ba? Uminom na ng Organic Acai Berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na Organic Acai Berry Premium Blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang Organic Acai Berry Premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried Acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic Acai Berry Hotline 0922-888-7884. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng Auto LPG diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time.
Ganap na pong alas 2:44 ng hapon at mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon, at ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Maaari po kayong tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Eurodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar-Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Ang oras 2:46 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights. Liwanag na long-lasting. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:46 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Nakatakdang manumpa sa August 13 si Court of Appeals Associate Justice Jose Reyes Jr. bilang bagong mahistrado ng Korte Suprema. Papalitan nito ang nagretirong Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco Jr. na nagsilbi sa hukuman ng 20 taon. Si Associate Justice Reyes Jr. ang ikalimang naitalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema magmula nang maupo sa pwesto. Nagtapos si Associate Justice Reyes sa San Beda College na alma mater din ni Pangulong Duterte at napasa ang board exam taong 1977. Sa iba pang balita, ligtas ang 4 na crew member ng motor yacht Duckling matapos masira ang makina nito habang naglalayag sa West Philippine Sea. Alas 9:23 ng umaga noong Miyerkules nang matanggap ng Hong Kong Maritime Rescue Center ang distress call na nagmula sa yate. Agad naman itong pinagbigay alam ng HKRMC sa Philippine Coast Guard na kaagad nagpadala ng rescue vessel, subalit ang cargo vessel na MV Springwind na patungong Batangas Port ang nakakita sa yate. Ayon kay PCG spokesperson Captain Armand Balilio, inaasahang darating ngayong araw ang nasagip na 4 na crew. Philippine Standard Time 2:48 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available. Salamat sa Hardiflex, ang cement board na tunay na matibay.
Ang tunay na Hardiflex ay resistant to fire, kaya siguradong hindi kakalat ang apoy sa Hardiflex. At ang tunay na Hardiflex ay 20 years nang manufactured sa Pilipinas at pasado sa ISO 8336. Kaya para sa walls at ceilings, isa lang ang totoong Hardiflex. Sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po, para sa akin, Hardiflex lang. Tibay ng tunay. Sweet dreams. Hardiflex, isa lang ang totoong Hardiflex, tibay na tunay. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watsons, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane, the only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage, the highest octane, the cleanest gasoline, the best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6, the best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday, binyag, o kahit ano okasyon? Walang duda, pansit, di ba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin. Pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto nyo ring makasiguro na masarap, malinis at dekalidad ang pansit na kakainin ninyo, isa lang din ang nakasanayan na, Comea 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comea 3Q. Mula noon hanggang ngayon, Comea 3Q tayo
tayo. Kamea 3 Cube Bihon, Palabok at Sotanghon Noodles ay ginagawa sa pinakamalinis at ligtas na paraan. Meron po kaming HACCP certification at ISO certification. Tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng masarap na pansit para sa mga Pilipino. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Isuzu, your responsible partner. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy is Our Boy at ng Prostamen Herbal Dater Supplement for Men. At i-acknowledge nga pala natin, Idol, at pasalamatan yung magkapatid all the way from Fukuoka, Japan. Oo, sila ay bumisita kay Idol sa atin dito at para mamigay ng mga tawag nito noodles. Ng mga noodles sa ating mga complainants at sila mismo ang nag-distribute niyan. Si Miss Julie Endo and Michael Alfred Sichon Jr. Magkapatid sila. From Fukuoka, Japan. 2 years ago, galing sila dito. Ganon din, namigay sila. Talagang... At na-interview mo sila noon. Yes, napaka-generous po ito. Napaka-generous. Si Julie Endo and Michael Alfred Sichon Jr. Magkapatid yan. Ngayon, nandun po sila sa baba, sa Action Center. Namimigay po ng mga noodles na dala nila para sa mga complainants. Hindi sila nakakalimot tuwing umuwi, binibisita tayo. Palakpakan natin, direct, si Ma'am Julie at saka si Sir Michael. Ayun. Ng Fukuoka, Japan. At nais ko palang batiin, birthday ngayon ni Tol Erwin. Ay, oo nga. Palakpakan natin at Birthday na song. kapatid ko. Kapatid ko si Tol Erwin. Ayan. Happy birthday, Tol Erwin. Birthday. Happy birthday. Birthday, Tol Erwin. Alright. Okay, Si Ma'am? sige. Si Ma'am Clotis Bautista. Kakaiba po yung pangalan niyo, Mama. Okay, gusto niya, Idol, kasi makuha yung kanyang anak mula sa nanay ng kanyang kinakasama dahil sa hindi sila magkasundo at sila po ay laging nag-aaway. Parang Magkasama aso't sila pusa. sa bahay. Oh. Ba't kukunin mo? Nandun naman pala sa bahay. Kasama mo na. Kagabi po kasi nagkasagutan lang po kami ng aking biyanan. Gusto mo na umalis? Gusto ko Tapos, dadali mo na yung bata? Opo. Okay. Ilang taon po yung bata? 2 years 2 old? years old po. Ayaw ibigay? Ayaw po ibigay sa akin kasi daw po wala naman daw po akong kakayahang buhayin. It's not for her to say that. Hindi siya dapat ang nagsasabi noon. Kung may Kasi magsasabi daw noon, po, dapat yung mga wala naman kinaukulan. daw po ako alam gawin kundi ang pagiging katulong lang daw po. Abay, loko. Minamata niya pagiging katulong Tapos ninyo. sabi ko kung narinig na po kasi nila noon pa na magre-report po ako dito. Sabi po nila, tulpo. Okay, ma'am, huwag niyo nang gatugan. Makukuha niyo po yung baby niyo. Ang kinagalit ko dito ngayon, parang lumilitaw ang isang kasambahay, wala ng karapatan na mag-alaga ng kanyang anak dahil wala siyang kakayahan ng insulto pa. Doon ako nagalit. Okay. Sige, si Marcelina Mendoza, ito po yung nanay ng inyo pong kinakasama dati. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Marcelina.
Opo, magandang hapon po, sir. Andito po ma'am si Nanay Clotis. Hindi raw po kayo nagkasundo, nag-away kayo kagabi. Hindi po. At gusto niya nang umalis at tangayin niya yung bata. Ma'am? Hindi po. Ang kaaway po niya na yung aking anak na nasa Saudi. Okay. Ngayon po, tinanong ko po siya kung bakit, kasi po, nag-post po siya sa Facebook ng kung ano-ano. Siyempre po, anak ko po yung ipinost niya. Di akin po siyang pinagalitan. Ang sabi ko po sa kanya, kung kayo mag-aaway na mag-asawa, kayo na lang dalawang mag-asawa, bakit kailangan mo pang i-post sa Facebook? Pinagsabihan ko po yan. Ngayon po, galit na galit po yan sa anak ko. Sabi ko po sa kanya, ano ba gusto mong mangyari? Bakit ba? Gusto daw po niyang maghiwalay na doon sa akin. Nakipaghiwalay daw po siya sa aking anak. Ang sabi ko naman po sa kanya, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit gusto mo makipaghiwalay sa anak ko. Samantalang, ikaw naman yung maganda ang tayo dito. Ang sarap ng buhay mo. Basta ka lang nakain para buwang-buwan pinadadalahan ka ng anak ko. Ang gusto mo, papagawa ka ng bahay. Pinagpapagawa ka ng bahay ng anak ko ngayon Ang laki ba ang pinapagawa sa iyo? Tapos ngayon, lalayasan mo lang yung Hindi ka ba naawa sa anak ko? Halos yung pagkakarating niya ng trabaho, part-time agad ang kanyang ginagawa para lang siya masunod yung gusto mo na magkabahay sa'yo. At saka ito pa po, sir. Okay, so ma'am, anong pinagawaan niyo po, ma'am? Nag-post siya sa Facebook? Opo. Laban po sa inyo, anak? Ano po. Anong mga pinost mo? Ma'am Clotis, anong pinost mo? Ayan po. Inaamin ko po, sir, may mali po ako dun sa pagpo-post. Ano po mga pinost nyo? Yung yung anak ko daw po ay mga adik-adik. Anong adik? Ikaw, siguro siyang adik. Totoo naman po, di ba po, may record po yung anak niyo sa Talisay ng Batangas. Kahit na gano'n ang anak ko, kahit na gano'n ang anak ko, hindi marunong yung manggulo at hindi yun marunong mag-intindi yun ng pamilya. Okay. Ma'am, sandali, sandali, ma'am, excuse me. Ba't kayo nag-away ng mister mo? Ito po yun, sir. Sino to ni Alam ko po makulit po ako sa Facebook. Alam ko dati po yan. Bago humalis yan galing dito, laging natawag po sa amin yan. Araw-araw ho natawag ganyan. Tapos may time na ho nung mga bandang huli na ho, hindi na po lagi natawag sa amin. Yun pong inaano ko. Tapos buntis ho ako na nung kakapanganak ko palang ilang buwan. May na-post na po sa Facebook na may kasamang babae doon. Nag-post siya? Opo. Tapos di bali wala po yun. Siyempre may dalawa po kaming anak eh. Opo. Nakaraan naman nung sige-sige, nag-post na naman ng mga babae na binibigyan siya ng asawa ko ng mga relo, mga kung ano-ano. Tapos sunod na naman, nag-post yung babae na legal daw siya doon. Siya daw yung pinakasalan. Pero hindi ko po mabasa kasi Arabic po yung nakasulat sa papel. May mga nakasave po sa kasal ba kayo? Hindi po kami kasal. Pero meron po kayo anak? May anak po kami, 2. Ilan po anak nyo? 2 po. Okay, pero bago sa inyo, meron bang isa pang? May nauna po. May nauna? Pinakasalan niya ba yung nauna? Hindi po. Parehong hindi kasal? Hindi, kami po yung nauna kay Marlon. May anak po kaming 2. Okay, so wala ho siyang tinatawag na legit kung tawagin, legal wife, wala? Wala po, pero kaso po, hindi lang po kami kasal. Okay, sige, okay lang yun. Basta't hindi ka kabit kasi ikaw ang nauna, hindi ka nga lang pinakasalan. Tapos nagkaroon ng pangalawa, hindi pa rin pinakasalan. Hindi. Okay, tapos ngayon meron ngayon sa ibang bansa. Pero yun nga po yung ngayon, yung pangalawa sa ibang bansa na nagpo-post na siya daw po yung legal. Ay, itong pangalawa? Opo, siya daw po yung legal. May papel po siya na nakapost sa Facebook na siya daw pinakasalan kung doon. Kung totoo po yun, legal nga po talaga siya dahil meron siyang hawak na papel, kayo wala. Opo. On the other hand, kahit na po meron siyang pinakasalang iba, it doesn't mean na ititigil niya suporta sa mga anak mo. So, gusto mo himulay nan dito sa mother-in-law mo? Opo. Okay, pwede naman. Nanay Marcelina. Opo. Hiwalay na po siya sa inyo at kukuha po siya ng matitirhan niya at para wala nung gulo at dadalhin niya po doon kanyang mga anak at susuportahan po ni Marlon. Opo. Ganun naman po talaga. Okay, good. So wag na ho kayo magsama kasi... Hindi naman po yung pinababayaan. Buwan-buwan naman po siya pinadadala ng anak ko. Opo. Pero ma'am, mula ngayon hindi na kayo magkikialam sa buhay nitong si Clotis. Pabayaan niyo na po siya. Okay, ma'am? Opo. Okay, good. Okay na.
Sasama namin kayo sa bahay ni mother-in-law mo. Kunin po yung mga bata at mag-transfer kayo. Dala po niya yung mga anak niya. Okay. Sige. At lilipat na po sila, ma'am. Okay? Okay po. Okay. Okay na sa'yo? Thank you po. Walang anuman. Anytime. Thank you Basta po. ikaw. Sige. Okay na. Salamat na lang po. Sige. Si SPO1 Femia Molinar ng WCP Talisay, Batangas, Women's and Children's Protection Pwede po ba na Sandali po. hintayin niyo po kami? Nandito po kasi kami SP1. sa Tanawan. SPO1 Molinar, magandang hapon po. Opo. Nandiyan pa si SPO1? Okay, sige. Ganito na lang po, ma'am. Pupunta tayo dito kay mother-in-law mo. Kunin natin yung mga baby, gamit nyo lahat. Tatransfer kayo kung saan nyo gusto. At ang susuporta sa mga bata ay yung tatay. Yung mga bata. Okay? Thank you po, sir. Sige, okay na po yan. Thank you po. Sige, punta na kayo sa kabilang booth. Thank you po. Okay na. Okay, sige, salamat sa iyo at Kasi mahirap din pag hindi magkasundo yung ano eh. biyanan at saka manugang, totoo 'yun. Kuminsan kasi Lalo't wala pa yung anak nasa malayo. Meron kasi mga biyanan ng pakialamera. Pakialamero. Totoo. Di ba? At lalaitin pa yung mga manugang. Exactly. Tulad nito, inilait nung sinabi Yung estado niya sa buhay na ganun lang pala, nilalang lang niya yung pagiging katulong. Hindi porket kasambahay, wala nang karapatan na, di ba? oo. Mag- Marangal na maging trabaho ina. 'yan. Oo. Exactly. Thank you. Thank you. Yes. Hindi natin nilalait ang mga kasambahay. Take note, pag wala yung mga kasambahay, marami sa ating mga Pilipino, hindi makapagtrabaho na maayos. Tama. Diba? Pasalamat nga tayo, may mga kasambahay po na kayang-kaya natin, very affordable na tumutulong po sa mga gawaing bahay, nagbabantay sa ating mga anak, naglinis sa ating mga bahay. Pag pumunta ho kayo sa abroad, maraming mga kababayan tayo, mga Pilipino doon, ginagawa nilang lahat ng mga gawaing bahay. And pag uwi po, gabing-gabi na, trabaho pa rin sila. Trabaho pa rin. Sa US Gising na madaling ganun. araw, trabaho para magluto. Lahat ng household chores ikaw gagawa eh. And then, yung bata, dadali mo sa daycare center, magbabayad ka, arawan. Diba? Dito magaan buhay natin eh. Basta may pambayad ka sa kasambahay. Yes. Salamat sa mga kasambahay. Oo, salamat sa inyo. At wala sa estado rin ng buhay yung pagiging mabuting ina. Kasi di ba kahit kasambahay siya kung mabuti siyang ina Correct. sa mga anak niya. Kaya nga, doon ako napikon yung si Bianan na nilait niya yung kasambahay. Mali yun. Okay. Okay, may mga bisita ulit tayo dito. Si Zenaida Chodoro, ito yung asawa. Sino po si Zenaida? Kayo po yon, Mami. At saka kasama niya si Abigail Miguel at Larison Chodoro. Mag-iina naman sila. Ang gusto nilang ireklamo ay yung kanyang asawa nitong si Zenaida Chodoro, dahil daw po sa mga panlulokong ginawa nito sa kanya at gusto niyang tigilan na siya nito. Sige po. Anong klase panluloko po? May babae po siya, sir. Okay. May ebidensya ko kayo? Yes po. Actually po, matagal na niya palang ginagawa. Hindi lang po minsan. Bali, 3 beses na po ito. Magkasama ho ba kayo ngayon? Hindi po. Hindi na kayo nagsasama? Hindi po. Mula po ng July 10. Doon po siya na-booking, sir. Mula noon, di na siya umuwi sa amin. Dahil daw natatakot siya. Sige po. Ba't natatakot sa iyo? Opo. Kasi po, nung una kaming nag-away, ganito rin po ang problema. Kaya lang ang babae, mga sa beer house po. Ngayon po, nag-away. Sa beer house? Opo, yung unang babae o pangalawang babae po. Sa beer house niya, nakukuha yon. Girlfriend niya, nagiging girlfriend niya. Okay. Yung pangalawang babae, taga Pias po yun, Pias Guagua, Pampanga. Binibilhan pa daw ng alahas sa tiyahin niyang nag-aalahas. Ano pong trabaho ni Sir? Nung ano po, nagmamangga po sila. Ngayon po, anong trabaho ni Sir? Sumasakay po siya ng barko, pero huli po niyang sakay niya noong January 25, 2018. Sige po, ito na po si Sir, oh, para hindi bumitaw. Sir Larry, magandang hapon po. Sir Larry. Magandang hapon naman po. Sir, andito po si Mrs. Opo. At iniwan nyo na lang po siya at ipinapalit nyo siya sa isang babaeng taga-beer house daw, ayon sa kanya. Hindi po totoo yan, sir. Hindi na po taga-beer house yung kasama niya ngayon, sir. Taga saan po? Nagkatrabaho po dito sa Caloocan. Okay. 3 beses na po to. Anong gusto niyo pa magkabalikan na lang kayo? Ang totoo po nito, sa ngayon... Uy, batang-bata itong ano ni Sir. Yes, sir. Nako. Kasi po, sir, tuwing umaalis siya, pumupunta ng Maynila, ang dahilan niya sa akin,
nagtitraining, pinapatawag sa office, pumipirma ng evaluation, kung ano-ano po. So, ma'am, gusto mo kausapin si sir? Sir, Sige po. Sir Larry, kausapin ako kayo ni ma'am. Ma'am Zenaida. Sige po, ma'am. Pang. Hello. Oh. Anong nangyari sa atin dalawa? Kasalanan mo lahat. Ano? Kasalanan mo. Anong kasalanan? Umaalis ka sa atin ang wala tayong pinag-aawayan. Maayos tayo. Nagkabukingan lang tayo noong July 10, 2018. Tapos nung mga July 12, tumawag ako. Ang sabi ko, umuwi ka. Pag-usapan natin to. Anong sabi mo? Hindi ka uwi. Tapos nung kinasabaduan noon, sabi ko, umuwi ka. Pag hindi ka umuwi, lahat ng gamit mo, wala ka nang madadatnan. Anong sabi mo sa akin? Kahit pag itapong ko. Wala akong sinabing ganun. Ay, huwag kang magsinungaling. Andito na tayo kay Sir Rafi Tulpo. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw ang gumagawa ng istorya, kaya ikaw ang nag-ano yan. Wala akong sinabi sa inyo, itapon mo yung mga gamit ko. Wala akong sinabi sa inyo, ibenta mo yung ano ko. Tapos, mga alahas ko. Anong alahas? Anong halas? Sinong bumili sa mga halas mo? Yung anak mo galing Taiwan. Yung anak mong galing Taiwan. Akong bumili dun sa singsing mo. Para nga matuwa ka, makonsuelo ka. Anong ginawa mo? Nagbababae ka lang pala. Ang ano doon, basta binigay ninyo yung gamit, sa akin na. Kasi baka tuwid, pagka pala binigay ko yung mga gamit sa inyo, hindi pa pala sa inyo. Sa akin pa rin. Hindi rin. Paano yung babae mo sa Pias noon? Binilan mo ng gold kay Tita Ros. Tapos nung daw nag-iwalay kayo, binawi mo daw. Yung tita mo ang nagsabi sa akin. Walang katotohanan yan. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag ka nang magsinungaling. Okay lang pa kayo. Napapa mo lang istorya. Sabi mo, wala na kayo ng babae na yon mula nung huli mong sampa. Gusto mong malaman? May ebidensya ako. Di ba kita mo yung ebidensya mo kung mayroon? Basta ako, malinis ang konsensya ko, wala na kami. Pakitawag po si William Nagyat. May number po siya. Tawagin mo. Si William? Wala akong pakialam sa William Nagyat na yun. Si William Nagyat po taga sa amin din. Bali magpinsan po sila ni Larry. Yung pong babae nito, dati nililigawan ni William. Nung nalaman ng asawa ko na nililigawan ni William, inaway ba daw po si William? Yung asawa ko, inaway niya si William. So anong gusto niyo mangyari ngayon, Nanay Zenaida? Ang gusto ko pong mangyari, maparusahan siya. Okay, ganito po yan, Ma'am Zenaida. Kung meron po kayong ebidensya na dahil kasal po kayo ni Sir, ano? Opo. Meron kayong marriage contract. Opo. Mapatunayan niyo po talaga na siya ay meron na ibang kinakasama. Pwede po natin wala po, sir. Hindi po wala po katotohanan, sir. Wala po akong kasamang babae. Wala po. Baka hiniwalayin mo lang dahil alam mo magre-reklamo ako kay Sir Tulpo. Okay nga po, Nanay Zenaida. Ma'am, kailangan po may patunay na talaga meron siyang sinasamahang iba at mas maganda pa kung matsyempohan natin na magkasama sila. Yun po, pwede agad-agad makulong. Pero kung yan po yung mga picture lamang na wala naman, hindi sila magkatabi, pakiayos ng ano ni ma'am? Ang titang typo kang kay Hindi po sapat na ebidensya yan. Kasi meron pinapakita si ma'am, si nanay, ng picture ng girl, pero wala namang kasama. Oo, hindi sila magkasama. Pero kung picture na ho yan, halimbawa, naghalikan sila. O Ito picture po, na... sir, mayroon akong blatter. Blatter lang. Blatter din sa kaibigan ng babae. Inaamin na may karelasyon talaga siya. Blatter. Opo. Okay. Inausap ko po yung kaibigan ni Gemma o So dito po sa Claret. blatter, inaamin po ng babae na karelasyon niya itong si Hindi Sir. po. Inamin nung kaibigan ni Gemma na si Joy Nagyat Manansala. Magkaibigan po yan. Inamin niya na may relasyon sila ni Larry Chodoro. Okay. Sige po, subukan po natin na iakyat itong kaso sa korte. And tingnan po natin kung ano maging reaksyon ng piskal. And pag nakita ng piskal, may probable cause, iakyat po ito sa judge. Pag inakyat sa judge, hindi siya lalabas po yung warrant para mapilitan siyang pumunta sa korte. Ganun lang po siguro. Subukan natin kung ito pong blatter na ito kung uubra sa korte. Yung si William po, hindi na natin kakausapin, sir. Wala ata tayong contact kay William. Ay, may number po siya, sir. Ganito na lang po.
mas maganda na lang, sir, ma'am, iakyat na lang po natin sa korte agad-agad. po. Tuturuan namin kayo kung paano sige po. pumunta sa piskalya. At mas okay po sana, Nay, kung meron kayong ebidensya na picture. Sir, hindi pa po sabat ito. Hindi po. Kasi sa picture na mag-isa lang yung girl eh. Ma'am, ang ibig sabihin, halimbawa, Kasi po, sir, sasakyan po namin ito. pero wala naman nakalagay doon na sasakyan nyo. Ito po yung sasakyan namin, sir, Kasi sa amin pwedeng po to. nakisakay lang siya, di Sabi, ba? Mahirap ang sabi nga po niya, madam, nakisakay lang. Nakisakay lang. Pero nung nakisakay lang yon, pinakain niya sa restaurant. Tapos pangailang Nay, araw. ang ibig sabihin, Nay, kasi pagdating po sa korte, iisa-isa na evaluate po ng piskalya yan. Kahit na po sabihin natin sasakyan niyo po yan, na nakaupo sa sasakyan, wala namang nakalagay doon na, di ba, na car of Mr. and Mrs. Teodoro. Ang pinakamatibay ho talagang ebidensya, Nay, kung number 1, meron kayong, itong blatter, okay na po ito, pwede nating subukan kung tatanggapin po sa piskalya. Number 2, kung meron kayong picture na naghahalikan sila, magkatabi sila, nagyakapan. Number 3, kung matsyempuan po ninyo, kung alam niyo po kung saan sila nakatira ngayon, pupuntahan natin, bubulagain natin, kasama po yung mga pulis, sasama ko kami. Pag natsyempuan nandoon sila, di huli silang pareho, kulong silang pareho. Siyempre po, dahil alam nilang nagreklamo na ako dito, baka iilag sila. Pero meron naman po yung tinatawag na unguarded moments. After ilang linggo, ilang buwan. Oo. Diba? Bulagain nyo. Bulagain. Konting surveillance lang po ang tawag dyan. Pag natsyempuhan po, yun. Sa ngayon po kasi yung picture na yan, naintindihan ko po yung gusto niyo mangyari. Oo, medyo mapapaw na ebidensya pa yan. Hindi po tatanggapin sa korte yan. Bali, wala po yan. O, may picture kayo na kotse niya yung picture niyan, tapos nakasakay siya doon. Wala pa rin ho. Hindi pa rin ho talagang maitatawag na bigamy yun. Hindi ma-establish na Hindi. may relasyon sila dahil hindi sila magkasama. Hindi sila sa magkasama. picture. Sabihin no, ano ngayon, umupo lang ako sa kotse. Ano ngayon, kung umupo ako sa kotse. Buti sana kung umupo sa kotse, magka-akbay silang dalawa, pwede na ho gamitin yun. Kahit po hindi sila dating taga Iloilo po yung babae, yung asawa ko taga Pampanga. Ma'am, sinasabi ko lang po kung ano yung mangyayari sa korte. Kasi pagdadala natin sa korte yan, baka masayang lang po yung pagod natin. Okay? Pero naniniwala tayo sa kanya kasi baka akala ni Ma'am. Oh, ma'am, naniniwala ako. Naniniwala po. Ma'am, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako. Trust me, I believe you. Kaya lang, ma'am, kailangan pa ng mas matibay pa ebidensya para hindi naman masayang pagpunta natin sa korte. Dahil pagpunta natin sa korte, dala-dala natin yan, pagtatawanan tayo ng piskal. Ano po? Pero kung may mas matibay na ebidensya, swak na swak yan. Okay, ma'am? Sige. Sir Larry? Yes po, sir. May gusto kong sabihin kay nanay? Yes po. Sige po. Sige, kausapin niyo po si nanay. Mas maganda siguro, mag-sorry ka at kung ano yung kasalanan Wala na mo. po akong, sir, wala na po akong dapat isorry dahil wala na po akong malinsta po yung konsensya ko. Wala na akong ginagawang masama. Siya po, napakadami niyang ginagawang masama sa akin. Nung una po nag-iwalay kami niyan, nag-away kami. Alam mo, sir, ang ginawa niya, tumahi pa sa loob ng sasakyan ko. Matinong babae pa po yung ganyan. Baka po siya na-stress na siya, na-depress siya sa sobra na pong ginagawa niyong kasalanan sa kanya. Sir, hindi po ako tumae. Tumahi ka sa loob ng sasakyan. Sinungaling, alam sinungaling ka. Yung magulang ko at dalawang magulang ko, namatay sila. Hindi mo sila kasundo. Wag mo nang isali sila nanay tsaka sila tatay. Sir, anong kinalaman yung pagtatay niya sa sakyan sa pambababae mo? Ang layo, sir eh. Ay, Diyos ko. Ang layo. Hindi po, sir. Sinasabi ko lang po yung mga violation niya sa akin, sir. After 29 years natin pagsasama, kung hindi kita nahuling sa picture na may babae ka, hindi mo sasabihin sa akin yan? Oh my God! Yung lang manugang natin, anong sinabi mo sa kanya, tumawag ka. Ang sabi mo, inamin mo na totoo. Dahil daw, masama daw ang ugali ko. Anong sagot sa'yo ng manugang natin? Tay, 8 years na akong nakatira sa inyo, wala akong nakitang masamang ugali kay nanay, sabi daw sa'yo. Okay, sorry. Wala kaming pinag-usapan ng gano'n ng manugang mo, kahit sabihin mo sa kanya. Wala kaming napag-usapan ng gano'n. Sandali, Nay, mababaw na po yung depensa ni Larry. Tinitira ka niya, below the belt na po yung tira niya sa iyo. Kaya nga po, putulin natin to. Useless po yung mga sinasabi niya against you. Okay, sige po. Salamat na lang po sa inyo, Sir Larry. Magandang hapon po. Salamat din po, Sir Rafi. Idol, salamat din po. Salamat. Ma'am, sige po. Dali po natin sa korte yung mga ebidensyang hawak nyo, yung blatter. Subukan natin sa piskalya. Pati yung mga picture, malay nyo. And then let the fiscal decide. Sabi ka ng mga polis, bahala na si piskal kung ano yung mga kahinatan. Pero mas maganda, ma'am, kung
matsyempohan natin kung saan sila nakatira. Di ba? Puntahan natin. Sir, magtanong Yun lang po po, ma'am. News break muna tayo. Sige, wala nang oras. Sige, sige news po. break. Sige. Samantala mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakiritang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanilang pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na kung saan ito po ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron po kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag po kayo sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At stressed ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili naman sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:23 ng hapon at good news. Ang pinagtitiwalaan yung MX3 capsule ay tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants na tulong para sa malakas na resistensya. Ito po ay batay sa Nutrasource diagnostic test na ginawa sa Ontario, Canada. Mag-MX3 na araw-araw, tulong para iwas sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ang oras 3:23 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Asian Hospital and Medical Center. Global expertise, Filipino heart. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline.
the best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Experience best day at Petron with Petron Blaze 100 Euro 6, the country's only 100-octane Euro 6 gasoline. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Hardiflex. Isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay ng tunay. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:24 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nakatakdang dumating ngayong buwan ang unang 40 air conditioning unit na binili ng Department of Transportation o DOTR para sa Metro Rail Transit o MRT. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan, inaasahang magsisimula na sa Setyembre ang pagpapalit sa mga lumang air conditioning units sa MRT. Gayunman, sinabi ni Batan na posibleng tumagal pa ng 2 hanggang 3 buwan bago makumpleto ang pagkakabit ng mga bagong aircon unit. Magugunitang nag-viral ang video ng malakas na pagtulong ng tubig sa loob ng bagon kung saan ang itinuturong dahilan ng sirang air condition unit. Philippine Standard Time, 3:25 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Hardiflex. Isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay ng tunay. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Victor Harina, mabagal na ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Lacson Avenue mula Espanya hanggang sumapit ng Dimasalang, habang stop and go naman ang nasa kabilang hanay. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Rodolfo Asis, pahinto-hinto ang mga motoristang nasa Delta hanggang makarating ng Welcome Rotonda sa magkabilang lane. Maraming salamat kina Taxi Squad members Victor Harina at Rodolfo Asis para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Eurodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ang himbing ng tulog, no? Salamat sa Hardiflex, ang cement board na tunay na matibay. Ang tunay na Hardiflex ay resistant to fire, kaya siguradong hindi kakalat ang apoy sa Hardiflex. At ang tunay na Hardiflex ay 20 years nang manufactured sa Pilipinas at pasado sa ISO 8336. Kaya para sa walls at ceilings, isa lang ang totoong Hardiflex. Sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po, para sa akin, Hardiflex lang. Tibay ng tunay. Sweet dreams. Hardiflex, isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay na tunay. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon.
I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Omni LED lights. Liwanag na long-lasting. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ganado ako. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back at good news naman tayo Yes. ngayon. At syempre pag good news, sulian ng bayan. Merong paper bag dito, dalawa pong Samsung tablet ang laman nito. Brand new ha? Brand new, oo. May resibo. Yes. At ang bayani pong nagsoli si Mr. Samuel S. Arsena ng Esmeña Taxi, plate number 137706 at ang may-ari po niyan si Miss Pamela Isabel Mendoza. Direct, pakipokus sa dalawang bisita natin. Ayan sila. Ibigay na kay Madam yung kanyang dalawang cellphone. Ma'am, pakibuksan lang at
pakita nyo na nandyan at pakicheck kompleto. Okay. Ayun po. Yun. Tapos meron pa pong yung school shoes ko po. School shoes pa, yun. Opo. Saan po kayo nag-aral, ma'am? Sa PLM po. Okay. Ayan. Ayan. Mga Tapos papeles yung nandyan. sticker po. Yan yung resibo po nung bagong biling Samsung. Pakicheck ko habang Po. Pati po yung resibo kompleto po. kompleto. Apo. Ayan. Ma'am Pamela, yung katabi nyo, yun yung bayani natin ngayon. Paki-acknowledge naman po. Ayun. Maraming salamat po, Mr. Samuel Arseno. Dahil po, sobrang laki pong kawalan to pag kung sakali man na hindi nyo naibalik. Dahil po, niregalo to sa akin ng tatay ko dahil po nag-aaral ako ng medisina. Tapos, medicine, edi future doctor to si ma'am. Magiging doktora. Anong specialty mo? OB po sana. OB, ayun. Sige. Tayo naman ang magpapasalamat kay Sir Samuel. Pakilabas po 1,000 pesos cash reward galing po sa ATC para makita po ng ATC nanonood sa ating ATC. Labas po 1,000. Ayan, natanggap na ni Sir ATC. Ayan. May gawa ng Robust at pinakasig sa lahat Robust Extreme Links. Ano At pa? syempre 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din po yan na car mount holder mula sa Cellboy, Federal Tars and 3K battery t-shirt at salamat sa Kumeya, 3Q masarap talaga. Palapakan natin si Doktora Pamela Isabel Mendoza soon. Diba? Yan. At si bayaning Mr. Samuel S. Arsena, Esmeña Taxi 137706. Salamat po sa inyong dalawa. Mabuhay po kayo. God bless po. Sir, pwede pong bumati. Ay, siyempre, ikaw pa. Go ahead po. Batiin ko pa yung operator ko, si Boss Ray Esmeña, saka yung mga kasamahan kong taxi driver, si Felix, saka si kumpare ko parang Danilo, saka si Aris Taba. Yun lang po. Ayun. Maraming salamat, Idol. Salamat din po, sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay. Okay, at kung si Tol Erwin nagbo-birthday ngayon, ito daw idol, happy 47th birthday kay Esther Lita Milabo mula kay Edwin Milabo. Okay. At kay Miss Hazel Ann Espina mula kay kapatid natin na si Mark Dueñas na kasamaan dito. At ito rin po 86 years old na daw idol, nasa ospital pero may dalang transistor radio. Wow. Para pakinggan ka at batiin daw natin siya ng happy birthday si Mr. Manuel Apolinario na 86 years old na today mula sa kanyang biyanan na si Joseph Curima. Ito i-ready nyo mga panyo ninyo at saka mga tissue. Oo nga. Oh. Baka Makabagdamdamin ito. makamaiyak ang ilan sa inyo. Oo, kasi nga po, itong si Gemma Fano at saka si Christopher Fano andito ngayon para makausap na rin. Kasi pala idol, itong bata inalagaan nila for the past 4 years. 4 years nila, mga months old pa lang, na inalagaan nila yung bata, sila na ang nagpalaki sa anak ng kanyang kapatid at talagang tinuring nilang tunay na anak. Kaya lang, bigla-biglang dinala na nga sa UK nung kanyang kapatid. Sinabi ko naman kay Sir at saka kay Ma'am, siyempre karapatan nila yun, yung si Jessica, ito yung kapatid niya na nanay ng bata, karapatan po nila na dalhin yung bata kahit saan nila gusto dahil sila po yung biological mother. Yung sa inyo lamang, naging sentimental lang sila dahil hindi daw nagpaalam ng maayos, hihiramin lang daw, pero after a day, or two, nasa UK na. One day lang po, yung araw na kinuha, yun yung... Ang gusto na sana makausap lang yung bata. Okay, sige. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jessica Kamen. Ma'am Jessica all the way from UK. Apo. Ma'am, andito po yung kapatid ninyo. Wala naman po silang tutol dahil karapatan niyo talaga na makuha po yung bata at madala po kahit saan niyo gusto. Dahil kayo po talaga ang biological mother. Yung sa kanila po, naging sentimental po sila, hindi man lang sila nabigyan ng proper notice, formal notice na yung bata ay kukunin sa kanila dahil naghirap po sila for 4 years. And then B, baka po doon nila makausap yung bata kung bigyan nyo ng karapatan. Okay lang ba? Pwede naman po. Pwede naman po sa akin. Okay lang naman po sa akin. Ma'am? Okay lang naman po sa akin. Pwede rin po nila physical kung gusto nila. Okay. Sige po. Pwede nila makita pag uuwi kami dyan. Ayun naman pala. Okay. Ang sa akin lang po sana, huwag ko lang guluhin yung kaibigan ko. Yun lang eh. Bakit nanggugulo ba sila? Kasi sa akin yung kaibigan ko na yun. Kasi siya yung pumayong ate ko. Okay. Sige, ma'am, kausapin niyo muna yung bata po.
Pwede ba makausapin niya muna yung bata? Sophia. Sige po, kausapin yung bata. Sige. Kausapin mo. Pakisalang lang po. Ano pangalan ng bata? Sofia po. Sige. Ma'am, pwede pakisalang si Sofia? Sige. Sige po. Umaga ata dyan ngayon sa UK. Okay, sige. Kausapin niya po si Sofia. Sige. Mama, come on. Kausapin mo. Mama, ako sa anak. Hello, bebe? Si Mama, dali na. O, pakulo si Mama. Dali. Sofia? Sige na, mamaya ka na mag-bebe. Ano, mag-bebe ka na lang mamaya. Wago. Wago. Oo. Bebe ka na lang mamaya. Wago. Sofia? Nagdedede ata yung Nagdedede kasi. Ay, maistorbo. Okay. Ma'am Jessica? Hello. Kung ayaw po ng bata, wag natin pilitin. Kung nagdedede po siya, wag natin pong istorbohin. Okay. Okay lang po sa akin yung pakausap nila. At saka, sorry po sa kanila na nagawa ko to. Pinagpaalam. Salamat sa pagmamahal nila sa anak ko. Kahit kung mahal nila yung anak ko. Pero para sa future naman ng bata, ginawa ko. Hindi naman po para sa akin. Oo nga po. Pero ma'am, sana man lang, nagpaalam kayo ng maayos na dadalhin ko na to sa UK, anak ko ito, at salamat sa pag-alaga. Kaya po hindi pinaalam doon. Kasi hinarap ko po yung bata for a month. Nagpaalam po ako sa atin. Hinarap ko for a month. Kasi yung kasawa ko sa Pilipinas, nag-i-stay lang for a month. Pero ano ginawa nila? Isang araw pa lang yung anak ko sa akin. Sinukuha na. Hindi yan totoo. Sinungaling ka talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Kasi yung bata, pumunta kayo ni Akan sa kondo. Anong nangyari? Nagalit Ma'am Jessica, ang tanong ko lamang po for the past 4 years, kasi 4 years na inalagaan yung bata, nasaan po kayo at bakit po sa kanila mo iniwan yung pangangalaga ng bata? Bakit po sila nag-alaga sa mga bata? Okay, sige. Kung nandito ko sa Pilipinas noon, bakit po sila nag-alaga sa bata? Nagtatrabaho po ako. Single mom po kasi yan noon eh. Ngayon lang nakapag-asawa. Ngayon ako nakapag-asawa. Iniwan po kasi nung nabuntis siya, iniwan siya ng boyfriend niya. Tapos, hindi po ako pinanagutan. Ngayon, tapos, kintong nanganak po. Takpunan ako ng tatay. Okay. Okay, ma'am, ganito po ma'am. Ganitong gawin natin. Nakuha ko na. So, nung time na nabuntis kayo, hindi pinanagutan nung tatay ng bata, yung anak niya. So, ang sumalo po, ang nag-alaga, nag-aruga, ay itong mag-asawa. Opo. Okay, si Christopher at si Gemma. Ma'am, pwede ba magpakita naman kayo ng gratitude? This is the opportunity that they've been waiting for you to be thankful doon po sa mga ginawa nila sa inyo. Sige po, pwede na ma'am kayo magpasalamat kasi na-traitor po sila ang feeling nila. Go ahead ma'am, usap kayo dalawa. Sorry na, Manaki Mark. Ginawa ko. Salamat sa lahat. Di sana nagpaalam ka kasi ng maayos para nakapaghanda kami. Hindi bigla mo na lang kinuha. Hindi kilala yung bata sa iyo. Lagi din nakakausap. Dapat sinabi mo ng maayos. Nagtataka nga kami, bakit mo na ilipat din sa iba ang pangalan? Nakapangalan sa amin. Paano mo na ilabas? Teka muna, nakapangalan sa iyo? Opo. Yung birth certificate? Nakapangalan sa amin. Nagtataka kami paano niya nailabas. Tapos yung hiniram niya, sabi niya nasa UK na. Okay, Sana sinabi ng maayos. Matanong ko lang, Jessica, paano nga nakalabas niya sa immigration kung hindi yung nakapangalan sa iyong bata? Pinangalan ko sa akin. Ano po? Pinangalan ko na lang po sa akin. Hindi, kaya nga po, yung birth certificate niya. Binako ko po lahat. Hindi po, yung passport, may passport ba itong bata? Wala po. Meron po. Meron? Baka kinuha na nila. Opo. Kinuhanan ko po. Kinuhanan niyo po. Paano niyo po Opo, kasi hindi ko naman ko mapapasok po. Kaya nga po, paano niyo po nakuha na ng passport yung bata? Karapatan niyo po yan kasi talagang nanay niyo yan. Sa inyo talagang bata. Nagtataka lang ako. Ito para sa amin lang, masatisfy lang po yung curiosity po namin. Yung birth certificate ng bata, ang nakalagay doon na biological parents ay itong dalawa. Opo. So how come na ilagay po yan? Nilate registered ko po.
Ganun na lang po yung ginawa namin. Within 24 hours? In one No. day? Ano po, not in one day. Paano Not po? in only one day. Ano We po? processed it for about 5 months. 5 months. Behind their back, ginagawa niyo po yun. Opo. Patahimik, ayun. At matapos ma-late register, kinuha niyo po ng Kinuha passport na po namin siya ng passport. na hindi rin nila alam. Opo. Kapalihim Kasi lahat. po, pag nalaman nila, kasi nung nalaman yung hinaram kong alam ng bata, ano sabi po nung asawa niya sa akin. Okay. Tapos lang, Well, like I said, ma'am, karapatan Pati yan dahil asawa ko. kayo naman talaga ang tunay na nanay. Ano po? Yung sa Opo. kanila lamang po at sa amin lamang dito, sana naging maayos po yung paalam ninyo. Anyway, tapos na yan. Magpasalamat na lang po kayo ng gusto. Sige po, another pasalamat. Sige, sir, gusto mong pasalamatan? Salamat. Salamat daw po. Anong sagot nyo, Nay? Salamat. Ma'am, yes. Ano ko lang po, sana tigilan na nila yung kaibigan ko. Hinahanap lang namin si Iris kasi ayaw mo makipag-cooperate sa amin. Kasi si Iris, siya lang ang nakakalam kung nasaan ka. Kung anong number mo kasi ayaw mo bigay sa amin. Kasi gusto namin makausap yung bata eh. Kailan ka lang nag-action kahapon lang. Kasi nalaman mo, nagsumbong kami kay Dolfo. Doon ka lang nag-action na, ay pwede naman niya hiramin eh. Pwede niya naman makontak, pwede niya naman kahapon ka lang nagsabi. Nakausap kita na, Tapos sinabi mo lang maaga para hindi na kami nag-alala ng ganito. Kung kani-kanino kaming lumapit. Lahat na apektuhan sa ginawa mo. Lahat na apektuhan, hindi lang kami. Kasi nabigla silang lahat. Hindi mo man lang ito pinaalam ng maayos, hindi sana nakapaghanda kami lahat. Okay. Alam ko yun, mali ko yun. Yeah. Mali ko yun, pero huwag kayo magkama ng isang tao. Siguraduhin mo lang na pag uwi nyo dito ipapahiram mo kasi alam ko humahad lang yung asawa mo kasi ayaw niyang makita ang buong pamilya mo. Okay, sino yung asawa niya ngayon? Ito pa yung tatay ng bata? Oh, hindi po, yung bago niyang asawa. Okay. So walang karapatan yung bagong asawa kung tutusin. Kasi humahad lang po siya pag ayaw kami makita. Ano kung hindi siya pumayag na ipakita sa amin si Sofia? Kasi siya nagdedesisyon tungkol sa bata, hindi ikaw. Ma'am, ganito na lang. Jessica, ma'am, kailan ho kayo pupunta rito na para naman pag nagbakasyon kayo at makikita nila yung bata? Kailan po? Pagkasin ko po sila. Kasi naubos ako yung asawa ko sa ngayon. Pero ganito lang po ma'am, para matapos na to. Basta't open yun po yung lines of communication. Kukontakin natin sila. Yung communication nila. Okay, Call sila araw-araw. Gusto sila. Good. So ganun na naman po. Ang sakit lang sa akin, sir. Ang sakit lang sa akin, sir. Sa part ko, hindi na bata. Okay. Sige po, meron po tayo isang sumbong. Sige, tuloy niyo po yung pag-uusap doon sa kabilang booth. At least, ang maganda nitong assurance, Ma'am Gemma, Sir Christopher, open na yung lines of communication from now on and we will make sure na ganun talaga mangyari. Makakausap niyo yung bata every now and then. At kapag nagbakasyon sila dito, kami rin gagawin arrangement na makikita niyo po, mahawakan niyo, mapasyal niyo. Gusto lang po namin sana may din na siguradong ipapahiram sa amin. Sigurado yun. Siguraduhin mo lang. Pagdadamot si bata. Ayun. Hindi pagdadamot si bata sa Okay, sige po. Ganun gagawin natin. Sige po. Sige po, Ma'am Jessica, tuloy niyo usapan doon sa kabilang booth. Meron pa isang complaint. Salamat po. Thank you po. Sige po. Okay, nakikinig daw ang driver ng Andrea Tirao, Trans AAM 3868. Ang pangalan ay Manolito Bautista na walang palya sa pakikinig sa number 1 show. Thank you. Thank you. Okay, andito po si Evelyn Abukay. Si Nanay Evelyn Abukay po ay gustong makaalis na ang kanyang anak na isang kasambahay mula sa amo nito dahil sa hindi daw po ito makaalis dahil meron pong malaking utang sa kanyang amo. Ma'am Evelyn, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, diretso na tayo kay Sheila May. Yung Opo. anak nyo, nasa telepono na. Sheila May, magandang hapon sa iyo. Sheila May, line 4. Okay, ayaw ka raw paalisin ng iyong amo? Ayaw kang pakawalan? Hindi
po, kasi ang usapan po namin, kasi may utang po ako. Kailangan na muna bayaran bago daw umalis. Magkano utang mo dyan? Mga 30 plus pataas po. 30,000. Ba't ka nagkautang ng ganun pagkalaki-laki, Sheila? Kasi po dun sa cellphone po na pinabili namin, binigay ko yung po sa kapatid ko. Okay, hindi ka naman inaapi diyan, hindi ka naman Hindi naman po. Okay. Kung ako sa iyo, bayaran mo dapat yung utang mo. Ang utang dapat binabayaran. Maliban na lang kung ikaw ay inaapi diyan at hindi maganda ang pagturing sa iyo, sinasaktan ka, dapat umalis ka na talaga. Ako pa mismo ang susundo sa iyo diyan para maalis ka na sa isang impyerno na kung saan pinahirapan ka. Pero kung hindi ka naman pinahirapan at ayaw ko naman aalis ka para makalibre ka lang sa utang mo, hindi ako papayag. Opo. So, magkano ba ang sweldo mo dyan? 3.5 po. 3.5. Diba? Maliit. Kailan mo mababayaran 30,000 kung 3.5? Malulubog ka na dyan. Kausapin na si Dr. Arnold Villapando, yung amo. Dr. Villapando, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir, kung 3.5 yung kanyang sweldo, kanyang utang na 30,000, siyam siya bago makaalis dyan. Baka abutin pa siya ng 2 taon. Hindi po, ganito po. Yung bali nag-usap na ho kasi kami noon. Yung kasama ko yung nanay. Ang sabi ng nanay niya, bakit yung kita? Apo. Para daw magpa-uwi na. Sabi ko, wala namang problema ron. Once na nakabayad na, okay naman. Pumayag naman sila, nag-usap kami. Kasi nung huling punta dito. Nung huling punta kasi niya idol dito, ang nangyari kasi niyan, ganito, noong July 15, nagpunta siya rito. Apo. Yung nanay. Ngayon, nung kasi wala kami dito sa bahay, ngayon sumakay daw yan ng parang Sorry, Doc, sorry, bago tayo maubos ng oras. Doc, trust me, gusto ko mabayaran yung utang. Sabi ko kanina, kung nakikinig ka, ang utang dapat binabayaran. Ang akin naman dito, Doc, baka pwedeng taasan mo naman yung sweldo. Napakaliit naman yan, 3.5. Sige, matataasan na lang. Gawin nyo na po siguro. 5 dapat pag NCR rate na. 5. Di ba? 4 na taon po siya doon eh. 4 na taon na? Opo, hindi pa po umuwi. Doc, meron siya mga back pay makukuha sa inyo. Kasi, may kasambahay law na tayo. Nga pala, kasambaylo. Kailan ba na-pirma kasambaylo? Tagal na nung time pa ni Miriam, ni Senator, the late Senator Miriam. 2 years ago pa yun. Yan po ang inaano. So, 3. So, meron siyang back pay, Doc. Kung tutusin, baka bayad na siya. So, kikwentahin natin, Doc, sorry. Kikwentahin po natin, Doc, simula nung napirman yung kasambahay law, naging effective. So, yung difference po, yun po yung magiging back pay niya. Ano po? Tapos ngayon, kukompute natin kung magkano yung utang niya, ibabayad doon sa back pay, at kung may sobra pa, kunin niya. At pwede siya umalis. Sige po. Okay, Doc? Iniwan ko lang po yung mga anak ko. Sige po, darating po kami dyan, Doc. Magkipagkwentahan tayo doon sa barangay. Ano po? Sige po. Salamat po, Doc. Sheila May? Po. Alam mo kung kailan ka nag-start dyan? Opo. Sige. Pupunta kami dyan sa barangay, mag-usap-usap tayo, magkwentahan tayo. Okay? Sige po. Sige, magandang hapon sa iyo. So, ganito, Cheska and Grace, i-research nyo kung kailan aprobahan yung kasambahay law, kung kailan take effect yung 5,000 ang sweldo sa NCR, and then bibilangin, ilang taon na si Sheila May? 4 years na. 4 years na. At saka 5 months. Okay, ibibilang natin yung difference ng 3,500 to 5,000. Baka nga sila pa. That's 1,500. Oo. So 1,500 times 12 times 4. Baka sila pa nga may utang. Okay? Opo. Nako. Naiwan ko lang po nga yung mga anak ko para lang mapunta Malaki-laki ko yung anak. makukuha po yan. Okay. Kukompute natin sa barangay. Okay, ma'am? At kapag halimbawa bayad na, alis na. Opo, yan po talagang gusto ko makauwi yung anak ko. Baka may makukolekta pa tong anak nyo. Sa Lunes po, gawin natin to. Magbilangan tayo sa barangay. Okay? Opo, sige po. Sige po, sir. Maraming salamat Yes, ma'am. po. Anytime po, basta kayo. Okay. Okay, si Nanay Christopher Min po. Susunod ako po si Nina Taduran. Diyos mabalik. Rafi Tulfo, mabuhay ito mga Pilipino. Sigurado na umuong ang